Sinabi ng bagong kalihim ng Transportation Department na dapat noon pa raw natugunan ng administrasyon ang iba't ibang problema sa EDSA bus carousel. Kung ano ang mga ito at kung paano ito tutugunan ngayon, alamin natin sa balitang ihahatid ni Sheena Torno. Matapos ang turnover ceremony nitong Lunes, ay mismo si Transportation Secretary Vince Dizon ang nakadiskubre sa ilang problema sa EDSA busway. Kasunod yan ang kanyang pagsakay sa bus carousel habang iniinspeksyon ang istasyon sa Ortigas hanggang Monumento. Sa unang press briefing sa media araw ng Martes, inilatag ni Dizon ang kanyang obserbasyon sa ilang problema na nakita niya na dapat noon pa raw natugunan ng administrasyon. Ilan sa mga napuna ni Dizon ay ang kaparehong pinapasukang daanan ng mga pasahero ng EDSA busway at MRT na nagdulot ng mahabang pila ng tao, partikular sa istasyon ng Ortigas, Santolan at Camuning. Ang ultimate solution dito talaga ay kailangan may dedicated concourse o bridgeway ang busway, no? Nahiwalay sa MRT para merong yung papasok ng MRT, doon lang sila. At yung papasok ng busway, doon sila sa dedicated ng busway. Kabilang pa sa problema, hindi raw gumagana ang timer na siyang basehan ng mga driver sa pagkuha ng pasahero kaya't umaabot ang iba sa 1 hanggang 2 minuto at dapat sa 30 hanggang 45 segundo lamang. Wala rin dong enforcer sa bawat istasyon na siya sana ang magbabantay sa daloy ng pasahero at pagsunod sa regulasyon, kaya naman ilan daw mismo sa mga driver ay hindi ibinababa ang mga pasahero sa babaan. Hindi rin daw gumagana ang mga elevator o escalator na pinondohan ng administrasyon para sana sa kagiginhawa ng mga commuter. Anya, pwede naman daw magkaroon ng immediate intervention na makatutulong sa mga commuter. Kaya target ng bagong transportation chief ang modernisasyon sa EDSA busway dahil may pondo naman daw ang Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para ayusin ang mga istasyon. By 2026 and 2027, we will really have a proper, very modern busway carousel system. Ito raw ang kanyang nakikita na short-term at medium-term solutions para mapagaan ang biyahe ng mga pasahero. Sa ngayon, ito munang uunahin ng bagong kalihim bago ang planong pagsasa pribado sa EDSA busway. Pinag-aaralan pa po nila yan. So let's give them the opportunity to study it. Kasi po, like I said, medyo, ano pa po ito, no? I think this is more of a long-term solution. I think our short and medium-term solutions is really to fix the existing system that we have. But definitely, yan po ang direksyon natin to PPP, the operations and maintenance. But we're not there yet. Samantala, kinumpirma naman ni Dizon ang pagpapalabas niya ng memorandum kaugnay sa courtesy resignation ng lahat ng undersecretaries, assistant secretaries at directors ng DOTR Central. Punto niya, normal lamang ang pagpapalabas nito. It is a standard memo when there is a change in leadership, no, in government, where we ask for courtesy resignations of, in this case, ASECs, USECs, and directors. Pero sa ngayon ay may 7 pangalan daw siyang inarekomenda at isinumite sa palasyo para pumalit matapos niyang ipag-utos ang courtesy resignation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.